Sa bawat buka ng bibig at bigkas ng dila, sa bawat buklat ng mga pahina, sa bawat ideya na pilit na inuunawa, daan sa paglalakbay na aking tinatahak, sa mga awiting mistulang aking napakikinggan, emosyong aking nararamdaman, na tila mga tanawing aking nasasaksihan, ganyan, ganyan yung pakiramdam na tila karakter sa isang pantasya, hari sa isang alamat, o di kaya isang misteryosong estranghera sa isang nobela. Hindi maikakaila na ang pagbasa ay hindi lamang nagtatapos sa kakayahang mabigkas ang mga letra, bagkus isang serye ng paglalakbay, paglalayag sa pagtuklas ng kaalaman na labusan tungo sa mundo ng makabuluhang pagkatuto. Oo, hindi naman talaga mahirap matanto ng isang simpleng pagbasa at pag-unawa ay maaari palang maging pag-asa, sandata sa paglikha, sa pangarap na nais matamasa. Ngunit tila ata nakakapanghina na matantong ako, sa wakas, pilit ko nang nabigyang pangunawa, namulat na ako sa kahalagahan at importansya ng pagbasa. Ngunit paano ang libo-libo pang mga bata na hinihinsay, hindi man lang naramdamang maging si Darna, maranasang maging si Laura, di man lang maunawaan ang mga talata ni Rizal, hindi man lang nakadaupang palad ang mga bantog sa nakalipas, tulad ni Charles Darwin, Shakespeare, Newton at ni Pythagoras. Ngayon natin simulan pag-unawa at pagtuklas na madami pang problema ang dapat mabigyan ng lunas. 80% sa kabuuang bilang ng mga batang Pilipino ang di man lang umabot sa pinakamababang antas ng pagbasa. Nasa 340 ranggo tayo. Kung ihahalin tulad sa hagdan, tayo yung grupong makikita sa pinakamababang baitang. Ganito na lamang ba? Mananatili na lamang ba sa pinakamababa? Kawawa, marami pa tayong magagawa upang matagpuan ang mahika, ang kapangyarihang namumutawi sa sinasabing simpleng pagbasa. Dahil matibay ang aking paniniwala na palaging may pag-asa sa pagbasa. Simulan sa pagkitil ng kaisipang, magbabasa kasi kailangan. Hindi ba pwedeng maging libangan? Mabisang paraan sa pagpapatalas ng kaisipan, sa pagpapayabong ng kaalaman. Simulan natin hanapin ang galak sa pagbabasa, sa pagtuklas, sapagkat dito natin mabubuo ang determinasyon, motibasyon upang payabungin ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Sabi nga ni Corina, walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Pagliyabin ang iyong diwa, imulat ang iyong mga mata, sikaping matuto pa. Sapagkat ang pagbabasa ay isang kakayahan na malinang gamit ang isip at puso sa pagproseso, talentong hindi agarang nasa iyo. Tandaang hindi limitado sa libro ang pagbabasa sapagkat sa panahong ito, sa bawat anggulo, maraming paraan, maaaring malinang ang pagkatuto. Nariyan ang magazine, dyaryo at telepono, makabagong hiyas, kasangkapan sa pagbabago, basta't magamit ng wasto at organisado. Kailan may hindi kakatwa na sa pamamagitan ng pagbabasa, napapalalim ang ating kaalaman, napapalawak ang ating pangunawa sa iba't ibang perspektiba, paniniwala at kultura. Siyang tunay na hindi lamang isang makabuluhang aktibidad ang pagbabasa, ngunit isa ring makapangyarihang daan, lagusan sa matagumpay at kumikinang na bukas.